Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Ballerina. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula sa isang maliit na grocery store, kung saan mayroong tatlong lalaki ang naglalakad ng walang pakialam at nagsimulang manguha ng iba't ibang bagay at tila walang balak magbayad. Magalang na humingi ng bayad ang teller, ngunit isa sa mga lalaki ang bumunot ng kutsilyo at pilit kinukuha ang pera mula sa safe. Sa pagkakataong yon, pumasok ang isang dalaga sa tindahan na nagbabalak bumili ng Better Choice Pancake Mix. Hawak ang bungkos ng pera, agad siyang napansin ng mga magnanakaw kaya tinutukan din siya ng kutsilyo upang makuha ang pera niya. Sa kabila ng panganib, dinisarmahan niya ang isang magnanakaw at mabilis niyang binugbog ang tatlong lalaki, at iniwan silang walang malay. Matapos ang kanyang kabayanihan, nagbayad siya para sa isang lata ng pineapple juice na aksidente nilang nasira, pagkatapos ay umalis na siya sa tindahan. Sa sumunod na eksena, sa gitna ng isang eleganteng ballet performance, isa sa mga mananayaw ang malinaw na nagpapakita ng pagkabalisa. Ang kanyang pagkabahala ay hindi dahil sa sayaw kundi dahil sa isang tao sa audience seat na patuloy na nakatingin sa kanya. Samantala, ang dalagang galing sa grocery, si John Jong-so, ay nalulungkot sa kanyang buhay, dahil ang pakiramdam niya ay hindi siya nakakakonekta sa mundo. Isang araw, habang siya ay natutulog, ang kanyang telepono ay tumunog para sa isang tawag na gumising sa kanya. Ang boses sa kabilang linya ay mula sa isa niyang childhood friend na si Minhee, na desperadong humihiling sa kanya na siya ay bisitahin. Pagkatapos, sumakay si John sa kanyang motorsiklo upang bisitahin si Minhee. May dala-dala siyang isang bote ng alak bilang regalo. Pagdating niya sa bahay ni Minhee, sinalubong siya ng matinding katahimikan. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagring ng doorbell, ay walang sinuman ang sumasagot. Sa kanyang pag-aalala, ginamit niya ang nakalock na code upang makapasok sa kwarto. Sa loob, hinanap niya ang kanyang kaibigan, habang ang puso niya ay tumitibok sa matinding pag-aalala. Sa kama, may nakita siyang isang kahon na maingat na nakatali ng pulang ribbon. Nang buksan niya ito, natagpuan ang isang magandang pares ng ballet shoes at isang mensahe na nagsasabing, "Ipaghiganti mo ako." Sa ilalim ng mensahe ay ang Instagram name ng isang lalaking tinatawag na Chef Choi. Nagpatuloy si John sa paghahanap kay Minhee, ngunit nabigla siya nang matuklasan ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan sa bathtub, na nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanya. Sa isang sandali ng pagninilay, naalala niya ang kanilang unang pagkikita sa isang bake shop, kung saan, si Minhee na may matamis na ngiti, ay inimbitahan siya para magkape. Sa mga panahong yun, nagtatrabaho si John bilang security guard para sa mga kilalang tao, at si Minhee ay tinuring siya ng higit pa sa isang kaibigan. Siya ay naging kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan na nag-alis ng lungkot at nagbigay ng liwanag sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, sinusubukan ni John na hanapin si Chef Choi sa pamamagitan ng social media. Matapos ang mabilis na paghahanap, natagpuan niya ang Instagram shop nito. Upang mapanatili ang kanyang lihim na pagkakakilanlan, nag-order siya ng sushi at sa kanyang gulat, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Chef Choi. Determinado siyang tuklasin ang mga bakas na iniwan nito. Pagkatapos nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono ni Minhee na nakuha niya sa kwarto. Sa kabilang linya, ay isang lalaki ang nagbabanta. Akala nito ay si Minhee ang kausap niya, kaya humihiling ito ng kanyang presensya sa isang meet-up, at nagbabanta na kung hindi siya makakapunta, ay may hindi magandang mangyayari sa mga taong mahal niya. Habang nakikipag-usap siya, ibinigay ng lalaki ang mga detalye kung saan sila magkikita sa susunod na gabi. Dumating si John sa lugar ng pulong at maingat na pinagmasdan niya ang isang lalaki na lumapit sa nasabing meeting point, tapos pagkaalis nito sinundan niya ito ng kanyang motorsiklo. Nang matuklasan niya kung saan ang tinitirhan nito, naghintay siya hanggang makaalis ang kanyang target, at pagkatapos ay pumasok siya sa malapalasyong bahay nito. Sa loob, nakita niya ang isang koleksyon ng mga USB drive na may label ng mga pangalan ng mga babae. Sa kanyang pag-iimbestiga,
Nakita niya ang mga listahan at nagulat sa mga ebidensyang naglalaman ng mga malisyosong gawain ng pangba-blackmail na nambibiktima sa maraming kababaihan, kasama na ang kanyang matalik na kaibigan na si Min-hee. Dala ng matinding galit, nagpasya si John na ipaghiganti at bigyan ng hustisya ang kanyang kaibigan. Habang si Choi ay patuloy na tumatawag kay Min-hee, si John ay maingat na nagre-record ng bawat salita, mahigpit na nangangalap ng iba't ibang ebidensya laban sa kanya. Baon ng matibay na ebidensya, na nai-record mula sa isang listening device na itinanim niya. Pumasok si John sa club na binanggit ni Choi, na tila kasama lang ng mga naroon, at sa tamang pagkakataon, nagtagpo sila ni Choi. Pagkatapos, inimbitahan siya ni Choi na uminom, at sa pagkakataong ito, ang kanyang determinasyon at talino ay naging kanyang pinakamalaking bentahe sa paghahanap ng hustisya at paghihiganti. Pagdating sa loob, inalok siya ni Choi ng inumin, hindi alam ang matinding emosyon na nagaganap sa kalooban ni John. Nang akalain ni Choi na wala nang malay si John, pinagsamantalahan niya ang pagkakataon at kinukunan ang kanyang malupit na mga gawain. Sa isang sandali ng tahimik na determinasyon, inilabas ni John ang kanyang kutsilyo at inatake siya, na nagdulot ng labanan sa pagitan nila. Sa kabila ng lakas ni Choi ay hindi naman nagpatinag si John. Sa kanyang walang kap-ares na determinasyon, sa wakas ay na-overpower niya si Choi at nasaksak niya ito sa mukha, na nag-iwan sa kanya na may pangit na mukha bilang patunay ng kanyang mga karumal-dumal na gawain. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si John mula sa mga tauhan ni Choi na sumugod sa kanila nang marinig ang ingay sa kwarto. Sa kanyang pagtakas, nakatagpo siya ng isa pang biktima at iniligtas niya ito mula sa panganib. Magkasama sila at mabilis na tumakas, sumakay sa Lamborghini ni Choi, at iniwan ang lugar na may baong hustisya at paghihiganti. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap si Choi ng sepresang pagbisita mula sa kanyang boss habang siya ay nagpapagaling. Ang kanyang boss ay nagbigay ng isang ultimatum at sinabing kailangan niyang gantihan ng personal si John at hulihin siya ng buhay. Samantala, si John ay dinala ang babae sa isang kainan, naghahanap ng mga sagot tungkol sa mga operasyon ni Choi. Ang babae ay nagsabi ng mga nakakatakot na detalye. Ayon sa kanya, tinatrate sila ng labis na masama, katulad ng mga liping dumaranas ng walang katapusang paghihirap. Palaging natatakot na ang kanilang mga nakakahiyang video ay maipapakita sa lahat. Ang mga video na ito ay kinunan nang wala silang pahintulot, sinasamantala ang kanilang labis na pagkalasing dulot ng mga inuming ibinibigay sa kanila. Sa mahabang panahon, sila ay nanalangin para sa isang tagapagligtas, isang tao na magpapalaya sa kanila mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Choi, at naniniwala siya na si John ang magiging dahilan ng kanilang kalayaan mula sa naranasan nilang kalupitan kay Choi. Makalipas ang ilang panahon, humingi si Choi ng tulong sa kanyang kaibigan na si Myung-sik upang hulihin si John, na napapayag siya sa pamamagitan ng mga pangako ng bayad para sa kanyang pakikipagtulungan. Kinabukasan, binisita ni John ang kanyang dating employer upang maghanap ng espesyal na kagamitan. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon, na binigyang diin ang agarang pangangailangan niya ng gagamiting armas. Itinuro siya ng kanyang dating boss sa isang matandang mag-asawa, at nag-ayos sila ng pagpupulong sa isang malawak na lupain. Sa oras ibinigay niya ang isang bag ng pera, unang ipinakita ng matandang lalaki ang isang koleksyon ng mga luma at outdated na mga baril, na nagdulot ng pagkadismaya kay John. Nang magtanong ang matanda kung bakit kailangan ni John ang mga baril, inihayag ni John ang bigat ng kanyang sitwasyon, na nag-udyok sa babae na ipakita ang isang nakatagong imbakan ng mas mataas na kalidad ng mga armas, kabilang ang isang kahanga-hangang flamethrower, na mas angkop sa kanyang mga pangangailangan. Sa isang car wash, tinawagan ni Myung-sik ang kontak niya sa pulisya at humingi siya ng tulong sa pag-locate sa lokasyon ng Lamborghini ni Choi. Bumalik si John sa kanyang bahay at pinag-usapan nila ang plano kasama ang babaeng minsang naging alipin, at sinabihan niya ito na kailangan nilang mag-ingat. Habang pauwi mula sa tindahan kung saan siya bumili ng pagkain, tinambangan siya ng mga tauhan ni Choi at inatake siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakas, na nagresulta upang maiwan ang babaeng kanyang nailigtas. Nang magkita sina Choi at ang kanyang boss, nagsinungaling si Choi na siya ang humanap kay John upang maiwasan ang galit sa kanya nito. Sa isang desperadong pagtatangka upang makakuha ng impormasyon,
Walang tigil na tinatanong ni Choi ang babae kung nasaan si John, habang pinahihirapan niya ito. Gayunpaman, nananatiling tahimik ang babae, na nagpapakita ng hindi kapani-pani walang katapangan kahit sa harap ng hirap na nararanasan niya. Sa kabilang banda, nakuhang masundan ni John ang mga kalaban at natuklasan ang kanilang pinagtataguan. Sinimulan niya ang isang misyon upang patayin ang mga bantay isa-isa, na may maingat na estratehiya upang madiskarteng ma-neutralize ang taong kumokontrol sa mga security camera. Sa gitna ng kaguluhan, bumalik ang mga alaala ng huling pagkakataon na nakita niya si Minhee, isang masayang sandali na minarkahan ng regalo ng isang pares ng Nike na sapatos na suot niya ngayon bilang alaala ng kanyang mahal na kaibigan. Pagpasok sa lugar, nakita ni John ang duguang damit ng kinidnap na babae, na nagpalakas ng kanyang determinasyon upang makapaghiganti. Hindi siya nagpatinag, nagpatuloy siya patungo sa kanyang target. Ang kanyang mga hakbang ay pinalakas ng matibay na layunin para sa hustisya. Sa elevator kasama ang tatlong lalaki, mabilis siyang kumilos at dinispatcha niya ang mga ito nang walang anumang salita. Nang marating niya ang underground facility, matapang niyang inihayag ang kanyang presensya at humingi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dalaga. Lumabas ang kanilang big boss, at sinusubukang kumbinsihin si John na hindi nila siya kaaway. Inalok pa siya nito ng pagkakataong mabuhay kung sasali siya sa kanila. Subalit maikli lamang ang pasensya ni John, at walang pag-aalinlangang binaril niya ito sa ulo. Hindi na niya mapigilan, galit siyang nagtatanong sa lokasyon ng nahuling batang babae, ngunit nang maubusan siya ng bala, bumunot ng kutsilyo ang kanang kamay ng kanilang boss, at lahat ay naglunsad ng pag-atake sa kanya, na nagdulot ng matinding tensyon at labanan. Mabilis na kinuha ni John ang nakatago niyang armas, nagpakawala ng mga putok ng baril na nagpabagsak sa mga umaatake sa kanya isa-isa. Sa isang walang humpay na pagsalakay, napatay niya ang lahat ng kanyang mga kalaban, at nag-iwan lamang ng isang nakaligtas para sa interogasyon. Sa matinding determinasyon, binalaan niya ang nag-iisang nakaligtas upang sabihin ang totoo, at determinado siyang alamin ang katotohanan. Ang kanyang walang tigil na paghahangad ng hustisya ay kitang-kita habang pilit niyang isinusubo ang mga basag na salamin sa bibig nito, at pagkatapos ay pinabaunan pa niya ng sunod-sunod na malalakas na suntok. Sa labas, dumating si Myung-sik, bit-bit ang walang malay na katawan ng nahuling babae. Nang makita ang pagdating niya, itinutok ni John ang baril niya sa lalaki, na handang protektahan ang buhay ng babae na kanyang pinaglalaban. Nang malapit na sana niya itong tapusin, binaril siya ni Choi mula sa likod, na tumama sa kanyang balikat. Sa pag-aakalang tapos na ang trabaho, nagpaalam si Myung-sik kay Choi na siya na ang bahala sa paglilinis. Gayunpaman, sa isang nakakagulat na twist, nag-double cross si Choi at binaril din si Myung-sik. Habang papalapit si Choi kay John, nagawa niyang magtago sa likod ng kariton habang ang nahuling babae ay nagising at binaril siya. Pagkatapos, inilagay ni John at ng babae si Choi sa trunk ng isang kotse at dinala nila siya sa isang malawak na beach. Nang magkamalay si Choi, nakikiusap siya kay John na itigil na ang kanyang ginagawa at hayaan na lamang siyang mabuhay. Naputol ang tensyon sa boses ni John, nang sinabi nito sa kanya na wala siyang ideya kung gaano kalakas ang mga babae upang sirain ang kanyang mga operasyon, dahil tinuturing lamang niya itong mga mahihina. Si Choi ay patuloy siyang tinutuya, at nagsabi na hindi niya siya kilala at sinabing wala siyang ginawa sa kanya upang paghigantihan siya nito. Sa isang mapaghiganting tingin, binanggit ni John si Minhee, ang ballerina na kanyang sinira ang buhay. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Choi, binibigyang diin ang katotohanang nagmula ang lahat ng paghihiganting ito sa pinsalang natamo ng isang ballerina. Ang walang kwentang tugon niya ay nagpasiklab lamang kay John upang lalong magalit. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang malakas na apoy mula sa kanyang flamethrower, nilamon si Choi at ginawa siyang abo, na nagwakas sa kanyang masamang buhay. Pagkatapos nito, maingat na inipon ni John ang lahat ng USB drive mula sa bahay ni Choi, kasama ang isang koleksyon ng listahan ng mga babaeng na biktima ng ibang mga lalaki. Dahil sa determinasyon, sumakay siya sa kanyang motorsiklo at nagsimula ng isang misyon upang iligtas ang mga babaeng nasa listahan, at inaalay niya ang kanyang buhay sa isang delikadong misyong ito. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!